Hi guys! Konnichiwa! Welcome to my YouTube channel. Gagawa po tayo ngayon ng potofu. Dito sa Japan, tawag nila potofu. Pero ito ay isang klase ng French home cooked dish na may beef at vegetables at spice na pinakuluan lang po. So, ang tawag nila sa French pot au feu. Ito po yung ating mga sangkap. Meron tayo ditong half ng cabbage, 5 piraso na M-size ng potatoes, 2 carrots, 1 sibuyas, itong ating sausage, 6 na piraso kasi maliliit lang siya. Kailangan din natin ng laurel, consomme. Siyempre, kailangan din natin ng asin, paminta at tubig. At kung meron po kayong fresh na parsley o dry parsley, pwede rin po yun. Pang-garnish lang po natin. Pero kung wala, okay lang din po. So, simulan na po natin itong ating pot au feu. So, ayan, simulan po natin itong ating cabbage. Tingin lang nyo po yan sa gitna. Tapos hatiin nyo pa uli. Yan, ganyan po. Yan, ganyan po ang mangyayari sa kanya. 4 na hati. Ito po, itong matigas na to. Hiwain nyo lang po, tanggalin. Konti lang. Hindi po natin tatanggalin lahat para hindi po siya maghiwa-hiwalay. Ganyan lang po. Yan. Hindi po siya maghihiwa-hiwalay. O ganyan na po yan. Hugasan at patiktikin nyo po yung kanyang tubig. Sunod po yung ating carrots. Ito po, random cut nyo lang po yan. Ganyan lang po. Sa totoo lang, pagluluto nito, hindi po nila hinihiwa ng ganito kaliliit. Kaya lang, sayang po yung ating gaas. Kaya, hiwain lang po natin ng ganito. Yan, ganyan lang po siya kalalaki. Kaya susunod po natin yung ating onion. Ito po, tanggalin lang natin itong ating yan. Tanggalin lang po natin yan. Tapos, huwain po natin siya ng kalahati. Hindi po natin to tatanggalin para hindi din po siya maghiwa-hiwalay. So, hatiin nyo lang po siya sa gitna at hatiin nyo pa uli ng ganyan. Sa gitna uli. Ganyan po. Yan. Sunod po natin yung ating patatas. Ngayon, ito pong patatas natin. Kung may makikita kayong mga ganito, yan, tanggalin nyo po yan. Di po yan maganda sa ating katawan. Ang tawag nila dito, mata. Mata ng patatas. Iba natanggal ko na po. Pinakita ko lang po sa inyo. Kung may mga itim-itim dyan, tanggalin nyo lang po. Gamitin nyo po yung
inyong peeler o itong ating kutsilyo at ganyan lang po. Ito lang po yan. Ganyanin nyo lang po, matatanggal yan. Ngayon, itong ating patatas, huwain nyo lang po yan ng ganyan. Ganyan lang siya. Ganyan lang po kalalaki. Ganito lang po kasi kalalaki yung nabili natin. So, tinang natin siya sa gitna. Ganyan lang. So, ito, ibabad nyo po sa tubig. Yung ating sausage, yan. Gigilitan nyo lang po yan ng mga ganyan lang po. Yan. Maliit lang po siya kasi kaya hindi na po natin siya hahatiin. Yan, ganyan lang po. So ngayon, natapos na po natin hiwain ang lahat ng sangkap natin, ihanda na po natin yung pot natin. Lagyan po siya natin ng tubig. Ngayon, unahin po natin ilagay yung ating carrots. Lalagay nyo lang po lahat yan. Ating onion. Sunod nyo po yung ating cabbage. Yan. Yan lang po yan. Tapos yung ating patatas. Wala pa pong sindi yung ating kalan, ha? Itong sausage natin, mamaya po natin ilalagay. Ngayon, maglalagay po tayo ng konsome. 3 konsome po yung ilalagay natin. So, lagyan nyo rin po siya ng laurel. 1, 2, okay, kahit ilan po gusto ninyo, bahala na po kayo. Turn on the heat. Yan, pakukuluan po natin siya ng mga 15 minutes. Over high heat po tayo. Takpan nyo po. Napakadali lang po ng ating recipe ngayon. Kayang-kaya nyo pong gawin yan. Sabi ko po kanina, sa France, nilalagyan nila yan ng beef. Pero pwede din po kayong gumamit dyan ng chicken, pork, o kaya yung mga bacon na makakapal. Pwede din nyo pong gamitin yon. Kahit yun lang, o sausage lang. Hindi na ako bumili ng karne para makamura po tayo sa ating recipe ngayon. So, ayan, sausage lang po nilalagay natin at vegetable lang. So, hintayin lang po natin yan luto. 15 minutes po. Over high heat po tayo, ha? O, ayan, kulong-kulo na po yung ating soup. Low, medium heat po natin siya. So, ayan, naka 15 minutes na po tayo. Lagay na po natin yung ating sausage. At takpan nyo ulit. So, mag-intay po tayo ng mga 5 minutes.
Papakukuluan lang po natin siya ng mga 5 minutes. Ngayon, after 5 minutes, tingnan po natin kung malambot na po yung ating mga gulay. Lalo na po yung carrots natin. Wala pa po tayong nilalagay na asin at paminta dyan. Ngayon, yung asin at paminta, iba-iba po tayo ng panlasa. Kaya, bahala na po kayo sa asin at paminta. O yan, naka 5 minutes na po tayo. Tingnan lang po natin kung malambot na po yung ating carrots. Ayan, lambot na po siya. Ngayon, kung hindi pa yan malambot, dagdagan nyo po ng 5 minutes. So, ito ngayon po, lalasahan po natin. Titikman natin siya at lalagyan natin siya ng ating salt at pepper. So, bahala na po kayo dun sa ating salt at pepper. Ground black pepper po ang gagamitin ko dito. Yan lang po. Gawa na po yung ating tofu. Turn off the heat. At lagay na po natin siya sa ating mangkok. Yan, gawa na po yung ating tofu. Lalagyan po natin siya ng ating parsley. Fresh or dry, pwede po. Okay lang po yan. Ngayon po, ito, pwedeng nyo iulam sa kanin. At pwede din po siyang mag-toast kayo ng bread. Ayan. Ayan yan. Pwede nyo po siyang kainin kahit sa tinapay po. Sa umaga, ganyan po yung kinakain ko. Bago ko pumasok sa trabaho, ganyan po ang pagkain ko. Ito po yung Japanese style na tofu. Yung iba naglalagay sila ng salted butter pag naluto na. Nalagyan lang nila ng mga 10 to 20 grams. Yung ginawa nating sangkap ngayon, mga 10 to 20 grams, pwede nyo po siyang lagyan. Ito, pag may natitira, kinabukasan, nilalagyan ko po siya ng curry roots. Kung naaalala nyo po, naggawa tayo ng beef curry noon. Yung ginamit kong curry roots, pag may natira, tinutunaw ko lang po yun dito. Tapos, meron na kayong curry na vegetable. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. Paki-like, paki-subscribe, at paki-hit nyo na po yung ating notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube. At taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng aking mga viewers, cross-watchers, sa aking editor, at sa lahat ng tumatangkilik ng channel namin. Maraming salamat po sa inyo. Stay safe, stay healthy. God bless po sa inyong lahat. See you po sa susunod nating video. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu.